Hello mga Mars! Napakarami nga ng trabaho namin ni Mister sa araw na ito. At eto na nga lahat yung naluto namin na order ng customer. Bali itong order na gawa namin ay ngayong araw ng Sabado, alas 10 ng umaga. Dito nga sa video ko na ito ay mapapanood ninyo kung paano yung paghahanda na ginawa namin ni Mister para sa malaking order na to. Biyernes ng hapon, bago yung pinaka-araw ng order ng customer, ay hinanda na namin lahat ni Mister ng kakailanganin namin sa araw ng Sabado. Si customer ay merong 3 order ng chop suey. Kaya hinanda na namin lahat ng mga kakailanganin sa lutong chop suey, lalo na yung mga gulay. Napakarami ng mga hihiwain at babalatan. Kaya kailangan ay nakaprepare na talaga siya para kinabukasan ay lulutuin na lang. Nang maihanda ko na lahat ng gagamitin ko sa gulay, ang sunod na ginawa ko ay etong chicken cordon bleu. Napakamatrabaho ang luto na to, lalo na kapag marami ang order sa'yo. Araw nga ito ng Biyernes, pagkatapos namin ni Mister makapagluto ng aming mga tindang pang-almusal at pananghalian, ay sunod namin ginawa itong paghahanda para sa pa-order namin kinabukasan ng Sabado. 3 set yung order na chicken cordon bleu ni customer. Bali nasa 6 kilos lahat ng manok na gagamitin ko dito. Pagkatapos kong matanggalan ng balat yung pinakapitso ng manok, ay hihiwain ko naman siya ng manipis hanggang sa maging malapad. Mas maganda yung gawa mo kapag hindi mo nabubutasan yung pinakalaman ng manok para hindi lumabas yung pinakapalaman na ham at keso. Pagkatapos kong mahiwa ang lahat ng mga pitso ng manok, ay imamarinate ko siya. Yung gamit ko naman ng mga sangkap para sa pagbababad ng manok, ay gumamit lang ako ng 1 litro ng tubig. Naglagay lang ako ng mga kalamansi. Mas maganda kung lemon yung gamit mo. Naglagay ako ng paprika, pamintang powder, onion powder, garlic powder, at yung chicken powder, at ng powdered seasoning. Naglagay lang din ako ng kaunting asin at ng oyster sauce. At pagkatapos ay nilagay ko muna sa ref. Hinayaan ko muna siyang mababad ng mga 4 na oras. At pagkatapos ng 4 na oras ay pwede ko nang ibalot sa aluminum foil. Yung gamit ko rito na ham ay yung Pro Meat. Subok at natikman ko na yung ham na ito kaya masarap. Sa keso naman ay yung Eden cheese. Habang binabalot ko itong manok, si Mister naman ay nagpunta ng grocery kasi naubos na rin talaga lahat yung mga gamit ko na panimpla para sa aking mga lulutuin. Dire-diretso nga yung trabaho namin ni Mister sa araw na ito, mula umaga, pagkagising, hanggang gabi talaga. Ito talaga yung preparasyon na ginagawa namin ni Mister kapag meron kaming malaking order kinabukasan. Kailangan before the day ay makapaghanda kami ng mga gagamitin. Ito yung pinakasekreto namin ni Mister, paghahanda. Minsan nga kapag napapanood ng iba yung mga luto namin na napakarami, nag-iisip sila kung paano namin naluluto yung ganung karaming pagkain. Ang pinakasekreto po talaga ay yung preparasyon. Kailangan talaga ay maihanda mo ng mas maaga. Pero nakadepende yun mga Mars kung kailangan ihanda ng mas maaga yung pagkain. May mga pagkain kasi na madaling masira at meron din na hindi madaling masira. At inuuna kong ihanda yung mga pagkain na matagal masira at hindi madaling masira. Tapos ilalagay ko lang sa ref. Kagaya nitong chicken cordon bleu, pagkatapos ko siyang mabalot sa aluminum foil ay lulutuin ko naman siya ng 10 minuto sa steamer. At pagkatapos maluto lahat sa steamer ay palalamigin lang at ilalagay lang din sa ref. At kinabukasan ay dun ko palang tatanggalin yung balot na aluminum foil. Yung coating na gamit ko naman dito, una muna sa harina ko pagugulungin, pangalawa sa itlog, pangatlo sa breadcrumbs. Ibabalik ko ulit dun sa may itlog bago ulit sa breadcrumbs. At pasensya na kayo mga Mars, hindi ko na nga maipakita sa inyo kung paano ko ito niluto. Alam nyo na mga Mars, nakalimutan sa dami nga naman ng trabaho dito sa lutuan. At nakalimutan ko sabihin mga Mars na pagkatapos namin gawin ang paghahanda ng para sa pa-order namin kinabukasan, ay nagluto pa kami ng aming mga panindang kakanin para sa umaga ng Sabado. At natapos kami ng 1:00 ng madaling araw.